Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po, pagbati and welcome sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or yung tinatawag din po nating sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahimpapawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat po ng mga Pilipino mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Last week po, nakasama natin sa programa natin ang Executive Director ng Center for Advanced Maritime Studies o CAMS na si Chief Engineer Rodolfo Paiso. Ayan, sa MAAP po yan sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. So natutunan po natin yung mga iba't ibang programa ng CAMS and syempre, ang dami po nating na-discover na opportunities para sa mga gusto pong mag-advance sa kanilang mga maritime careers. Ayan, yung mga impormasyon po tungkol sa CAMS ay sa maap.edu.ph. So muli, wini-welcome po namin kayo sa isa na namang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw po, tampok po natin ang serbisyo at kalinga para sa pamilyang mandaragat sa Central Visayas sa pamamagitan ng Amosup Cebu na patuloy na nagsisilbing sandigan ng ating mga miyembro sa rehiyon. Kaya makakasama po natin ngayong araw live sa studio mula po sa Mandaue City pa. Dinayo po tayo. Cebu, ang Medical Director ng AMOSUP Seamen's Hospital Cebu na mahigit 24 na taon na pong nangunguna sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga serbisyong medikal ng ospital at mga welfare programs ng AMOSUP para sa mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya sa Central Visayas. Let us all welcome to Alagang Amosup, Dr. Chody Alcantara. Welcome po to Alagang Amosup. Welcome Camille, and then welcome salamat sa pag-imbita sa amin dito sa show para sa pangalan ng AMOSUP Seamen's Hospital Cebu. Ayan, maraming salamat po. And again, belated happy birthday. Thank you. Parang may nagpapa-shoutout sa inyo sa Cebu, sa AMOSUP Cebu, Doc Chody. Binabati ko yung AMOSUP Seamen's Hospital Cebu, our administrator, Mr. J. Gonzalez, Finance Director, Ruby, and my whole admin staff, nursing department and medical department. Magandang araw sa inyong lahat, and then we are proud to highlight AMOSUP Seamen's Hospital Cebu. Ayan, thank you so much for the greeting, Doc Chody. Ayan, so naitayo po, Doc Chody, ang AMOSUP Seamen's Hospital Cebu noong 1997. Ito po yung kauna-unahang provincial branch ng AMOSUP sa labas ng Manila. Ano po ang dahilan kung bakit Cebu ang napiling lokasyon ng AMOSUP? At that time, alam naman natin na maraming mga Pilipino mandaragat ang nanggagaling sa hindi lamang Cebu kundi sa central and southern portion ng Pilipinas. So Cebu being the next big city, no, na marami ring seafarers, so nag-decide ang AMOSUP sa pamumuno at that time ni Captain Gregorio S. Oca at ng Vice President at that time also na mismong taga Cebu, si Mr. Leonilo Mansueto, to put up yung AMOSUP branch ng hospital sa Cebu noong 1997. April
1997. So talaga pong seafarers habang Cebu, and that's one of the reasons kaya ito yung unang lokasyon na napili ng AMOSO para sa unang provincial branch po, sir. Para kasi ang mga serbisyo na pinoprovide ng Amos of Siemens Hospital Manila, kailangan pa nilang pumunta ng Manila. Kaya maraming mga pasyente at members and dependents na nagsimulang mag-avail ng benefits ng AMOSOP na kung ano yung meron sa Manila, meron na rin sa Cebu. So ano-ano po ba yung mga medical services na available sa kanila doon sa Cebu? Well, aside from Cebu, we also cater to the nearby areas, no? Kasi ang Cebu malaking province din, north to south. And then we also cater to our nearby provinces from the eastern part and central part of Visayas like Bohol, Leyte, Biliran, hanggang mga Northern Mindanao. In fact, Northern Mindanao avails services to Cebu because of yung ease of travel by boat, by overnight boat. lang. Okay. So kayo rin po pala yung puntahan ng mga members At that natin time, at that time na nagsimula nung wala pang facility Davao. sa Davao. Wow, ang dami palang na masiservisyohan po ng AMOSOP Cebu simula nung naitatag noong 1997. So meron din pong mga mga departments gaya ng PEDYA, ng OB, ano po yung mga... Ang Amos of Siemens Hospital Cebu ay level 2 accredited hospital ng DOH at ng PhilHealth. So, ang ibig sabihin, nandun ang mga major departmental services like internal medicine, yung adult medicine, pediatric medicine sa mga bata, obstetrics and gynecology para sa panganganak at sakit ng mga kababaihan, at saka pediatrics, surgery, pedia, OB, May medicine. dental din po. Meron din kaming dental medicine, no, para sa ating mga oral and dental healthcare. And of course, we have the nursing service natin doon. Ganda, no? Kumbaga, lahat na rin po available sa inyo. Kaya rin dinadayo po kayo ng mga members natin dyan sa... And then, meron din tayong mga subspecialty sa ibang mga departments like cardiology, yung sa mga sakit ng puso. Meron na rin po. Meron, at saka gastroenterology, mga sakit ng sakit sa tiyan at saka sa alimentary tract, yung sa daanan ng pagkain. Wow, ang dami nyo na po palang mga available services dyan, sir, sa Cebu. And I understand, sir, expand na rin po kayo. Kumbaga, ang dami na rin po mga dinagdag. Yes, ang unang dinagdag, the year 2003, binuksan namin ang Sailor's Home. So, kasi at that time, merong Sailor's Home sa Manila. Opo. So, nagtayo si Captain Oka ng Sailor's Home building sa likod ng hospital para makater ang mga pangangailangan ng ating mga marino na yung mga kailangan nila ng matutuluyan, yung mga bagong baba or papuntang pasakay na galing sa mga iba't ibang probinsya at lugar sa loob at labas ng Cebu province. At saka nung panahon na yon, meron na ring mga training center na nagsisimula. At saka mga manning agencies na nagre-recruit from Cebu. So marami sa ating mga members ang nangangailangan ng mga matitirhan na facility na libre. Pag may training, even personal na mga pangangailangan nila, maglakad ng mga papeles or even non-training related, pwede po sila magstay sa Sailor's Home, exclusive for our members only, and then with free breakfast. Wow. Siyempre, yung Tatak AMOSOP may free Continental breakfast. Yes. Ayan, thank you po for sharing that. Ilan po yung bed capacity natin sa Sailor's Home natin sa Cebu? For now, ang ating bed capacity na lumalabas sa mga 90 beds. 45 per floor. Yung building ay second floor sa ratings, ang third floor officers, at meron na rin tayong facilities para sa ating mga babaeng mga members kasi even at that time hindi pa ganun kadami, pero with the visionary leadership of our founding president, Captain Oka, na-foresee na niya na later on dadami ang ating mga mandaragat na mga Pilipino na babae. So naglagay na kami ng separate facilities para may separate accommodation sila. Officers and ratings. That's really good to know. 10 per floor. So pwede silang tumira din doon with the same privileges as any member.
Ang ganda nung talagang may gender equality talaga. Very yes. sa lahat ng services ng AMOSUP, even sa Manila, sa Cebu, ganyan Yes. din po na merong facilities for our women. Yes. Oo. Galing talaga ni Cap, naisip na yun. Early 2000 pa lang may ganyan ng 2003 si Cap. to be exact. 2003. Oo. Okay. Tapos sir, di ba meron kayong summer clinic dyan sa AMOSUP Cebu? Yes. Kasi may sports complex kayo dyan eh. Alam ko may swimming pool din na pwede ring magamit ng members na tumutuloy po sa Noong Sailors. 2011, itinayo ang AMOSUP Sports Complex sa katabi ng hospital. Ito ay isang facility na multi-sports facility na may capability para to cater the entertainment and wellness ng needs ng ating mga members and dependents. We have a swimming pool, full size basketball court, game room, billiards, table tennis. And then nung around 2012 or 2013, sinimulan namin yung tinatawag naming Captain Oka Summer Clinic Program. Ipinangalan namin sa ating yumaong founder to perpetuate his memory as the founding president of AMOSUP, para yung mga succeeding generations nakikilala nila ang mga sinimulan at simulain ng ating AMOSUP. So ito ay summer clinic for activities na ibinibigay na serbisyo ng AMOSUP para sa mga dependents na mga bata ng ating mga membrong mga mandaragat. So nagko-conduct kami ng mga sports clinics, like very popular ang basketball, swimming, badminton, and depende sa year kung ano yung mga available na gustong i-avail ng mga dependents. Minsan meron kaming dance class. Meron din Tsaka yung dance musical class. instrument, guitar or something. Minsan meron guitar, meron art class, but yung laging meron ay yung very popular basketball, swimming, badminton, at saka yung dance class. Grabe, sinimulan niyo po ito 2012. Around that time. 2013. Yearly So yun. more than 10 years na. Parang nakwento nyo sa akin, Doc, minsan na yung mga dating uma-attend na bata nung summer class, dumating yung panahon na sila na yung nagtuturo. Ngayon, actually, nung una, meron kaming mga nurses na mga magaling maglaro ng basketball at marunong din magturo ng basketball. Sila yung nagsimula na mag-coach sa ating mga dependents na mga bata. And then, throughout the years, they develop their love and skills sa basketball or whatever sport na sinalihan nila. And then, ngayon, nakakatuwa kasi some of them are the coaches now of those activities. Basketball, even swimming and dance. So, nandun talaga yung community, yung kumbaga yung parang giving back na. Nakita mo talaga, Doc, yung impact sa kanila nung programa nyo. Kaya they're giving back. Pag tinanong ko sila, nagpapasalamat sa kanila, bumabalik sila during summer clinic, out of their own voluntary time, para lang to give back. Sabi nga nila, to give back, kasi malaking parte nung buhay nila, Childhood nila. especially with regards to the sport that they are espousing, na nakatulong sa kanila yung summer clinic nung maliliit pa sila. So Nakakatuwa naman. they are the current coaches now among other coaches that we get. Nakakatuwa naman yung na-build yung community. Tsaka talaga, Doc Chody, whenever we hold activities in Cebu, masisense mo yung community talaga. Ang dali nyo mag-mobilize. Ang dali nyo ma-mobilize ng members tsaka ng mga dependents, At saka mga asawa, yung, anak. If I may add, yung isa sa purpose ng summer clinic, yung tinatawag namin gadget-free. Para hindi sila mag-concentrate sa kanilang mga gadget, Ganda laptop, initiative or mo. mga iPad. Yung mga social So media. during activities, we refrain from we ask them to refrain from using yung mga gadgets nila para Gadgets. makakonsentrate sila sa training, sa sports. And then ang culmination yan, merong mini tournament sa mga different sports. They compete with one another. And then pinaka-highlight is the closing ceremony, awarding of certificates, plus the winners of the different mini tournament nila sa lahat ng mga events. And of course, presentation ng dance class. May performance. May performance Yun, sila. And they also present in the OPD, in the outpatient department, to showcase their talents. their talent na acquire nung summer. And then nakakatuwa kasi yung ibang mga hindi taga Cebu,
during summer, Dumadayo? there are some of them who nagre-renta sila ng bahay. Talaga? Malapit. Kasi 1 month and a half yan na activity. So, yun na yung okay. pinaka parang bakasyon nila. Bakasyon nila? Oo, ng Nakakatuwa family. naman. Merong a few families na gano'n. Oo. Pero Oo. hindi na dayo talaga just to participate. Ganun nila na-feel yung pagiging at home nila sa Amos of Cebu. Pag summer, yan ang busy ang activity center dyan. And pag meron ng klase, nagko-conduct naman kami ng basketball league para sa ating mga members. May mga team sila. Ang kalaban naman ng mga team ng mga taga-hospital at saka mga medical staff, non-medical staff. And then, nagkakaroon ng parang mini basketball conference towards the okay. second part of the year. This year po, anong month nyo po gagawin yung summer clinic ninyo? Ang opening ng class kasi usually ngayon is May, di ba? Aha. May ba? So, May, June. Parang may basta yung time na walang klase. So, it's usually around April. 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 Okay. Mga 4 to 6 weeks yan na summer class. So, Summer it's classes. it's a very popular na looking forward ang mga dependents. And may mga sumasali ding mga anak ng mga employees. A Opo. few. Paano po sir yung yung mga interesado na mag-participate? Kuwari may mga listeners tayo ngayon na mga Cebuano or malapit dun sa area na gusto pong mag-participate. Pupunta lang po sa page. Pwedeng pumunta sa aming facility kung taga doon sila. Kung hindi naman, they can communicate sa ating mga social media page na Amos of Cebu. Ayan, para sa mga listeners natin. May ganun pala sa Cebu, sali kami ng pamilya ko. Di ba? Makabakasyon sila ng April. Yes. Sasali sila sa sa sports clinic nyo. Yung mga anak nila, dadali nila. Diyan sila magbabanding ng pamilya. Okay. Napakaganda naman ng sharing nakaka-good vibes yung sharing ni Doc Chody. And malay natin, di ba, ma-replicate natin sa iba-ibang mga provincial branches, magkaroon tayo ng national tour na. Actually, ang ginagawa rin ito sa ibang mga Davao. branches, Davao and Iloilo during summer. Meron din silang mga summer clinic para sa kanilang mga own dependents. Ayan. Mag-organize tayo ng nationwide na Pwede. tournament. Okay, Doc Chody. And napansin ko, Doc Chody, yung Cebu, ang daming mga activities. And isa dyan yung yearly na ITF Cruise Seminar. Yes. Yan, favorite na venue ng ITF, ng International Transport Workers Federation, ang Cebu. Yes. Kasi bukod sa maganda yung weather, ang ganda nung beaches natin dyan, and masarap ang food. Tsaka syempre, napaka-reliable po ng Amos of Cebu team natin. Sir, more than a decade na po kayo nag-organize ng cruise seminar dyan sa Cebu, sir. Yes, sinimulan ito around 2012 minus the pandemic year. So we are on the, I think, going on the 12th or 13th year na ngayon na nagko-conduct ng cruise seminar para sa ating mga members na nasa cruise ship industry. So ito ay organized by our union, AMUSUP, in partnership with ITF, Norwegian Seafarers Union, Italian PITSISL, and then Verdi, German Union, para sa ating mga Pilipinong mandaragat na sumasakay sa cruise ships. And then, itong seminar na ito is more of the awareness regarding sa ilang mga collective bargaining agreement, trade agreements, at sa mga iba't ibang mga relevant issues na hinakaharap ng ating mga membrong mandaragat na nasa cruise industry ay dito tinatalakay at binibigyan ng venue para mailabas, ma-explika, ma-discuss sa ating mga partner union officers. Ayan. So, napakahalaga po niyan, sir. I was able to attend a few seminars. Week-long talaga. More than a week pa nga minsan. Yung Cebu Cruise Seminar. And talagang ina-explain sa mga seafarers yung mga karapatan nila. 'Di ba? Ano yung nakapaloob sa collective bargaining agreement? Kasi usually yung comments ganyan, 'di ba, na basahin niyo yung CBA niyo, intindihin kung ano yung mga nakapaloob diyan, ano yung mga karapatan, mga benefits niyo. 'Yon. So, ang ganda pong experience nito para sa mga seafarers natin for their awareness of their rights. Yes. Sir. Malaking tulong 'yun sa kanila, and then it's a
limited slot activity, kaya meron niyang merong venue para magpalista sila through our cruise seminar page conducted by the Norwegian Seafarers Union. And kung cruise, kung kayo po ay mga seafarers sa cruise, pwede niyo po sigurong kausapin yung inyong mga kumpanya, no, na sumali tayo sa Amo Super. Meron niyang paraan para ikalat yung informasyon through our social media pages. Yes. So kung tingin niyo po, may mga may mga participating companies diyan eh. And that's how the Norwegian Unions, Seafarers Union, ITF, Amoso, Fitzsizzle and Verdi are organizing and mobilizing seafarers to participate. And then they make it a point na may participation ng mga iba't ibang companies na mga unions na involved. Yan. Well represented mga cruise, yung mga shipping companies, cruise lines. Ayan. Ang ganda talaga kasi meron pa dong mga yung mga parang magsisimulate ng mga sitwasyon, role-playing, yan. Yun ang isa sa mga highlights sa kanilang conference, na binibigyang daan yung venue na yun para mailabas yung mga issues na minsan sensitibo, minsan mahirap i-explica. So through role playing ginagawa nila para ma-discuss nila yung mga kailangang i-address ng ating mga concerned partners sa seafaring industry. Whether union or company or mismo sa kanila, sa mga members or na mga seafarers. Tsaka very makikita talaga natin how tripartism works in these cruise seminars, kasi may participation din ng mga companies dyan eh. They also attend, may mga representative na pumupunta. So nagkakaintindihan yung seafarers, yung company, yung unions, yung kumbaga yung dynamics talagang naayos. And pag may certain issue na nag-arise or may ganitong experience, this is how we're going to deal with it. Naliliwanagan yung mga seafarers. Since hindi naman lahat mabibigyan kaagad ng pagkakataon, so pagkatapos sila sa seminar, ini-encourage namin sila na to help us i-spread yung natutunan nila sa seminar, kasi para naman kumalat yung mga kaalaman na binigay natin during the seminar sa kanilang mga kasamahan sa barko. Parang sila yung magiging ambassador. Yes, and then maybe sa susunod sila naman yung maka-attend. Talagang very powerful ang word of mouth eh. Di ba? Pag kung ano yung natutunan nila, i-share, pay it forward nila sa mga kasamahan nila sa barko. Kasi ang mga seafarers natin, very tight-knit yan eh pag nasa isang barko sila. And then nandyan din ang ating mga ITF inspectors na umakyat sa ating mga barko. Yes. Para magbigay ng venue rin para i-discuss nila yung kanilang mga issues na kinakaharap during their time sa pagtatrabaho sa barko in the cruise ship industry. Yes. Tsaka, yun din, nagiging aware din yung mga seafarers natin. Ay, may ITF inspectorate pala na worldwide. Halos sa bawat port, sa iba't ibang panig ng mundo, meron po tayong ITF inspectors na kapag meron kayong mga experiences on board na kailangan nyo ng assistance from the International Transport Workers Federation, nandyan po yung mga ITF inspectors natin. So kung hindi nyo pa po na-download yung ITF Seafarers app, nandyan po yung mga details ng inspectorate ng ITF. Ita-type nyo lang po yung vessel nyo, yung information, and then ipapakita po sa inyo ng ITF Seafarers app kung sino yung mga inspectors po na malapit dyan sa lugar kung nasa yung barko nyo. Diba? So alam ko, busy kayo ngayon, Doc, sa pag-organize na naman ng upcoming natin na itong March, itong darating na March, ang susunod na cruise seminar. Opo. Siyempre, kayo na naman po ang punong abala. And then may dagdag ko lang, Amoso Cebu, meron pang isang serbisyo na opisina na nagbibigay ng ating concern sa mga ating mga membro sa Provident Fund. Ayan. Meron tayong Provident Fund Coordinating Office sa Cebu. Ito ay maliit na opisina na nagtatrabaho in relationship with our main office sa Intramuros para sa mga inquiries regarding sa Provident Fund, Mutual Welfare Fund, Old Age Pension Fund. Ayan, So tumatanggap po kami ng tumatanggap po kami ng mga inquiries at saka nag-a-assist po tayo sa ating mga members and dependents dun sa mga nangangailangan na mag-avail sa mga serbisyo na yan. Ayan. So at meron din tayong slap chest
na nasa ground floor ng Sailors Building. Kung saan pwedeng magkaroon ng credit ang ating mga members through general groceries or even tie up namin sa mga appliance center on a no interest salary deduction basis sa ating mga participating money agency companies. Ayan. Halos kompleto na rin po pala kayo sa Cebu. Hindi lang hospital. Sailors Home. Kasi syempre hospital yung flagship Yung yan ang alam ng flagship, lahat. yun ang una. Pero at least now we know na bukod Amos of dyan, Cebu. Amos of Cebu has a hospital, may Sailors Home, Slap Chest, may Provident Fund Office, And may records, sports complex. may sports complex. Yung record section, sir, magpapa-ID, Kasama na, ganyan. kasama na rin sa po. Provident Fund ang pagbibigay ng pag-i-issue na ating mga members of independence ID. Ayun, nag-i-issue din pala sila ng Sa Provident Fund members Office. ID. O pwede, yung mga wala pa, pwede silang dumaan doon. Ayun, o 'di ba? One-stop shop na talaga yung Amos of Cebu. Andiyan na lahat. Pati WMBP, sir, yung mga ganun old Under age. sa Provident Fund Office ang nag-aasikaso ng assistance. Lalo na sa mga inquiries, sa mga Yes. check preparations. Yun. Kung ano yung mga requirements that they need, mga documents that they need to submit. Ayan. Yes. And if they need to, kasi madali naman po coordination sa Para yung Manila. mga hindi na kailangan pumunta ng Manila for Yes, just yung to- mga cheque. Opo. So pinapacilitate ng opisina natin sa Cebu yung mga transaction. Lalo na ngayon na nagkaroon ng bagong procedure na mostly online na ang ating mga claims through sa Yes, Provident Fund. Yung e-form natin. I-form natin. So, ang aming opisina ay nag-a-assist sa ating mga members sa konting pagbabago sa procedure ng Opo. online. Kung paano sagutan, ano yung mga kailangan i-upload, i-download, yan. So, meron pong nag-a-assist pala sa Amos of Cebu. Meron, Okay. oo. Ayan mga Amos of members, hindi na kailangan lumipad sa Manila for assistance. Meron po tayo sa Amos of Cebu. Talagang blockbuster po ang Provident Fund Doc Chody Talagang yan ang mga questions na natatanggap natin regularly. Oo. And it's really good to know na talagang nagdo-double down ang Amos of Cebu sa pag-assist po sa mga members natin na gusto mag-apply ng kanilang claim sa Provident Fund. Yes. And then may dagdag ko, meron pa kaming ang Amos of Siemens Hospital Cebu, dalawang license namin. Opo. Meron pa kaming license as a pre-employment medical clinic for seafarers. PEME. So, Okay. PEME. Meron din kaming separate license by DOH. Pwede kaming mag-conduct ng pre-employment medical examination sa mga participating money agencies natin na nagpapadala ng ilang mga members na for examination bago sumakay ng barko. Ayan, may PEME din po available sa ating Amos of Cebu. So, hindi na kayo kailangan maghanap kung saan-saan pa. Lahat nasa Amos of Cebu na. And talagang very active ang Amos of Cebu sa mga initiatives ng ating union. Gaya po nung pandemic, very active yung Amos of Cebu sa National Vaccination Program ng Seafarers Independence natin. Yes, ang Cebu ay lahat ng Amos of facility ay ginawang accredited vaccination center ng Yes. Department of Health in conjunction with Marina and Amuso para maibigay yung mga kailangan nating mga vaccine at that time sa pandemic. Yung network ng mga Amosop hospitals natin across the country are really very reliable and ang ganda ng coordination. Kaya nga pag meron kayong kailangan asikasuhin sa inyong records, sa mga dokumento nyo, sa mga gusto nyong i-process na mga benefits, welfare benefits nyo sa Amosop, you can count on Amosop Cebu po para asistihan kayo. Okay? So sir, ano po yung operating hours nyo sa Amosop Cebu, Doc? Yung offices po ninyo? Ang offices ng Amusop Hospital is always 24 hours Ay, na opo bukas. naman. Ang usual naman na opisina natin Yung bukas Provident from Fund. 8 o'clock a.m. to 5 p.m. Ayan. Ang outpatient department 8 a.m. to 12 noon kapag Sabado. Ayan. So sir, yung contact details po, meron po ba kayong gustong i-share sa mga gustong mag-inquire sa mga services po ng Amosop? Actually, ang lahat nating mga contact detail, mas madali kung mag-search tayo sa ating amusop.org website. Nandun lahat ng mga impormasyon natin kailangan. Depende kung ano yung gusto nating i-avail na serbisyo, makikita po natin sa ating amusop.org. Ayan. Tsaka may Facebook din kayo, sir. Meron tayong Facebook na Amusop Cebu. Ayan. Ang dali pong sumagot dyan ng mga mga Amosop Cebu union workers natin. Yan, shoutout kina Jenny. Ayan, ang aming mga kachikahan. So, sir, ang bilis po ng oras. Okay. So now, we're down to our promotion of our Amosop Contact Center.
again, para sa mga inquiries nyo tungkol sa mga AMOSUP service units, mga facilities natin, nasa screens nyo po ang contact details ng AMOSUP Contact Center or ACC. May telephone number po tayo, mobile number for Globe and Smart. Reminder lang po na para lang po yan sa tawag. Pero din po tayong AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. And gaya po ng sabi ni Doc Chody Alcantara, para sa Cebu concerns, meron pong AMOSUP Cebu Facebook page. Ayan. So, meron din po tayong AMOSUP official YouTube channel. Diyan po natin din na-download ang mga episodes natin dito sa Alagang AMOSUP. And for more information about our welfare programs and services, nandyan po ang www.amosup.org and also for our union announcements. Ayan. So, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, sina Ms. Susan Aizon, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo, Justin Osayas, at syempre sa kaamusup natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Dr. Chody Alcantara, sa pagbabahagi ng mga serbisyong maaaring makatulong sa ating mga miyembro at kanilang pamilya sa Central Visayas. So, sir, huling message po sa mga viewers natin. Maraming salamat, Camille, sa pagbibigay ng opportunity para sa AMOSUP Cebu na mailathala kami dito sa programa ng Alagang AMOSUP. Ayan, tunay nga na sa AMOSUP, bawat miyembro ay mahalaga. Bawat pamilya ay prioridad. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.